Hello, good evening everyone. Kumusta na kayo sa isang araw na gawain, no? Ano yung mga work nyo, kumusta kayo? Okay lang ba? For me, ako naman ay mahirap talaga ang caregiver. Mahirap. Before, sa isang company, same company, no? Same company, pero hindi ako ganong nahirapan dahil morning mahirap talaga, and then afternoon wala na, hindi ganong mahirap talaga. Pero nang nilipat ako sa ibang room, grabe ang bigat-bigat talaga, hirap na hirap ako talaga. Gising ka ng 4, and then gising ka, and then hanggang mag-start ng 6:30 hanggang 3:30, walang pahingahan yon. Hirap ka talaga, hindi ka halos makaupo. So, ang daming pang susulatan sa mga pasyente, no? Then, before na work ko, caregiver din, medyo magaan. Dito hindi, kaya hirap din ako, parang ganun. No? Pero all is praying to God na bigyan niya ako ng kalakasan, patient, everything, no? So, now, even though I'm tired, naisip ko pong mag-share sa inyo about baptism. Yun po. Alam ko po na alam namin natin, no? Kasi siguro ang nakikinig nito, yung mga, of course, yung mga kasamahan ko before sa prayer, sa devotion. Oo, kasi some of them very busy din, at saka na sa province kasi sila, walang internet sa Pilipinas, no? So, kung mayroon silang time, siguro may man nagkakaroon ng internet, sana kaya ako nag ganito ay para marinig din naman nila kung ano yung mensahe ng Panginoon. At ang iba naman very busy. So, kung meron silang time kasi sa bahay lang, no need na mag-group kami, makarinig din sila. Kaya that's why ito, nag-decide ako na mag-online ka na lang ako dito sa YouTube. No, at saka yung mga family ko rin. Dahil ang dami namin, nasa states ang iba naman nasa province, mga busy sila, syempre. Ako nandito ako sa Japan, so I'm a wife, no, asawa ng pastor, so gusto ko rin ma-share, ibahagi, no, ang salita ng Panginoon. Kaya kahit pagod man, God is always there, no, na hindi tayo pababayaan talaga, no. Okay, so I'm going to share this, no, hindi kahit kaunting bahagya lang, no, ma-share ko to sa inyo. And hopefully na magkaroon ito ng aral, no, aral sa mga unbelievers na hindi pa alam mo what is baptism, no. Kasi ang Catholic kasi ang pagkaintindi nila ng baptism, yung yun bang ano yun, pagka silang ng bata ng sanggol after 3 months, pwede ba ng bautismuhan, di ba? So sa atin naman as a born Christian ay dedication ang ibig sabihin noon. Pag sanggol ay pwede lang dedication. Ngayon, ang born again Christian, kung baptism, even you are matanda na o good na, bata ka, walang pinili. Kung gusto mo pa baptize, it's okay, no, nasa iyo yan, no. Kasi lalong-lalo na pag naniwala ka talaga na God is your Savior, God our Savior, no? At nakalagay talaga sa Biblia na kailangan nating magpabaptize, no? Sabi pa ni Lord, no? Para ipakita naman sa Kanya na hindi tayo dapat mahiya na siya ang ating Panginoon, na we are born again. Okay, that's why I'm going to share this. Hopefully na mapabilis ko, no? Bakit nagmamadali, no? Kaya nag-share mo, nababadili pa. Hindi naman kailang baka mapagod na kayo, no? Ang tagal-tagal naman ng aking share, di ba? May iba naman gano'n, no? Kasi syempre, kaya gusto ko rin na sana mga 30 minutes, kailang pag minsan nasusobrahan talaga. Okay, ano pa ba ang bautismo? Ano pa ang bautismo? So, kailangan ba pa bang nalinaya na pag minsan na nakukan talaga ang aking dila? Kailangan pa ba natin pabautismo? Yes, of course, no? Para maligtas tayo, tingnan, no? Para maligtas ba tayo, no? So, okay, wag mo nating, ayoko mag-jump dyan, no? So, kung ano ang water baptism, no?
na kung bakit tayo dapat kailangan magpabautismo upang gayahin natin si Jesus na nagpabautismo siya. So, basahin natin dito sa Mark 1:9. Mark verse 1. Sa Mark tayo, no? Mark 1:9. Okay? Mark 1:9. Hindi na tab ang hawak ko kasi ito na lang. Hopefully, mapabilis ang basa-basa. Okay. At nangyari ng mga araw na yaon na nanggaling si Jesus sa Nazaret ng Galilea at siya ay binaptismuhan ni Juan sa Jordan. Okay? So, si Jesus ay nandun na siya sa no? Sa mga araw na yun ay nanggaling siya si Jesus sa Nazaret ng Galilea. At siya ay binautismuhan. Nandun na kasi siya, no? Kaya, ba't ako na baptism, gano'n lang. Bautismo, okay. Siya ay nagpabautismo, no? Kay Juan, doon saan ba yun? Sa Jordan, okay? So, sa kaya na malinaw na nagpabautismo si Kristo at malinaw tayo ay sumunod sa ating Panginoon dahil ang bautismo ay utos ng ating Panginoon. Okay, basahin natin sa Matthew 28:19. Okay, Matthew. Hindi. Oo nga, Matthew 28:19. Mark pala yung kanina, no? Tama ang Matthew. Matthew 28:19. Okay, 28:19. Dahil dito, magsiayon nga kayo at gawin niyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. No, ito ang sabi rito, no? Kailangan na talaga magpabautismo, no? Dahil dito ay mga alagad na lahat ng mga bansa sila ay magpabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng ating Espiritu Santo. So, malinaw mga kapatid, no? Malinaw rito na ito ay inutos niya sa alagad at sa ating mga Kristiyano na naniwala kay Kristo Jesus. Kapag ikaw ay nagbautismo, ay pinakita mo na sa mga tao na sa publiko na you are na ikaw ay sumunod na sa kay Kristo. Pinakita mo na, hindi ka na nahiya, no? Hindi na nahiya, no? So, kailang ito ay pag nagpabautismo ka na, no turning back. Hindi ka na babalik sa mga lumamong gawain, no? Lumamong gawain. Hindi ka na ano ba ang lumamong gawain before, nang hindi mo pa nakilala ang Panginoon, ano ba ang maling ginawa mo? Ano ba ang ginawa mo na hindi ka nagulugod sa Panginoon? Hindi mo na yun dapat balikan, no? No turning back, yun nga nakasulat dito. No turning back once na ikaw ay sumunod kay Kristo. So, ang ibig sabihin ay tayo ay patay na, no? Patay na tayo sa kasalanan dahil tinubos na tayo, di ba? Nagpa-baptize ka na, tinanggap mo na ang Panginoon. So, tayo na ay patay na sa kasalanan at bubuhayin tayong muli sa bagong pagkatao, no? Basahin natin dito sa Colossians 2:12. Na nang libing na kalakip niya sa bautismo na kayo'y na may muling binuhay na kalakip niya sa pamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos na muling bumangon sa Kanya sa mga patay. Kapag isa ang tao ay bago nang nilalang, hindi na siya noon, no? Hindi na siya noon, no? Hindi na siya bad, nagiging good na siya, no? Okay? Dito naman sa Romans 6:4, tayo ngay nang ilibing kalakip niya sa pamagitan ng bautismo sa kamatayan na kung paano si Kristo ay nabuhay ng uli sa patay sa pamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Mahalaga talaga na gawin natin ito sa pagbautismo sa tubig kasi ang Panginoon ay binautismuhan din siya, di ba?
So, kailangan din natin. Marami din mga klaseng bautismo dito sa Japan. Saan mo yun? Saan ba? Nalimutan ko na. Christian din siya, pero lahat ang mga Japanese yung nag-church doon, no? Ang kanilang pag nagpabaptize ka, doon sa loob sa church, na may parang maliit na pool, sa station, di ba? Sa pulpito sa station. Doon, bubuksan mo, magugulat ka na kastil, tapos puno ng tubig. Doon ka, kung gano'n nakakasya yung tao at saka yung pastor, yun. Doon ka ilulubog. Yun. Ang iba naman, tayo ay, yun, sinasabi na, sino magpapabaptize? Gano'n na. Tapos magsaseminar ng 3 months. Gano'n. Tapos, doon na, nagkuka na sa dagat, no? Iba naman sa river. So, iba-ibang klase, no? Meron naman ako ibang nakita na nakita ko mismo na okay, na narinig, hindi ko narinig, nakita ko talaga na pinipilit nila na ang nag-church, even though hindi pa nila alam ng what is baptism, ay gusto nila lang ipabaptize na kagad, no? Gusto mabaptize yun naman, sige, naiya, sige, pero what is baptism, hindi nila alam yun. Before nagbisita ako sa isang church na ganun-ganun ang nangyari, and for me, siguro mas maganda talaga ako nung nabaptize ako before 6 months kung pinag-aralan yan. Hinog na ako noon, no? Pero pinag-aralan ko talaga ng mabuti. Oo, pinag-aralan ko ng mabuti, ganun. Siyempre, masarap talaga makinig bago ako nagpabaptize. Iba naman 3 months, iba naman 2 months. Depende kasi yun, no, di ba? Ako 6 months, tagal, no? 6 months. Ewan ko kung bakit kaya ang tagal. Kasi siguro, hindi ko alam. Basta yun ang nangyari sa akin, no? So, gusto kasing marinig yung matagal kasi yung seminar sa amin noon. Very strict talaga 6 months talaga Kasi gusto mo nang pabaptize 6 months. Oo, yung noon, no? Ngayon, lately, 1 week lang yata, pwede na 3 months. Oo, mabilis na ngayon, no? Oo. So, dito tayo sa sabi ito, kapag isang tao ay bagong nilalang na, hindi na siya noong noon, no? Hindi na siya, pag bagong nilalang na, hindi ka na noong dati na isang masama. Basahin natin sa Romans 6:4. Tayo ngayon ng ilibing na kalakip niya sa pamagitan ng bautismo sa pagkamatay na kung paano si Kristo ay nabuhay ng muli sa mga patay sa pamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayong magkalakad sa panibagong buhay. Para halagahan talaga na gawin natin ito sa bautismo sa tubig, kasi ang Panginoon si Kristo ay sa tubig at nilubog siya sa tubig, no? Kaya kailangan natin na magpalubog din, magpabautismo rin. Okay, basahin natin sa Matthew 3:16. At nang mapabautismohan si Jesus, pagdakay, umahon sa tubig at naritong nagbuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumaba tulad ng isang kalapati at lumapag sa kanya. Nakita naman natin na siya ay nilubog sa tubig, no? Nilubog siya, tapos may dumapos sa kanya na parang kalapati. Hindi siya kalapati, parang kalapati, no? At kung anong ibig sabihin nun ay baptize na ito, no? Pag ibig sabihin nun, nabaptize na siya, no? Diba? To immerse in water, ang original daw, no? Ng baptize ay to dip, no? To immerse in water, ang original na baptize or to dip. Hindi ito tradition, no? Hindi ito tradition lang. Ito ay nakasulat sa Bible. Hindi ito tradition talaga. Nasa Biblia na kailangan din magbaptize or gawa lang ng tao. Kung titingnan natin, noong unang tao, sila rin ay nagpabautismo rin. Di ba ang dami sa Jordan? Ang daming tao nila nakita natin, no? Basta natin sa Gawa 18:8. At si Kristo ang pinuno sa sinagoga ay nanampalatay sa Panginoon pati sa buong sambayan niya, at makarami sa mga Korinto sa pakikinig ay nagsisampalataya, ay pawang na nagbautismo ayon sa
binasa natin ay ikaw ay ligtas na. Yun ang main reason. Yun ang main reason. No? Ito ay malinaw, ito talaga na, ito ang sagot no sa tanong kung kailangan ba namang magpa-baptismo ka para ligtas ka sa mga tao. No, ito no, ito ngayong ito yung ating pag-isipan no. Anyway, okay. Hindi ano ba yan? Ito yun no, kung magpabautismo ba talaga tayo ay talagang ito ay katunayan at ay ligtas na, parang ganito yun no, para ligtas sa kung magpabautismo nga daw tayo, kailangan para iligtas ka, magpabautismo dahil ligtas ka na. Pero ang pagbautismo ay para ligtas. Walang sinabi sa Biblia na ligtas ka. No? Walang sinabi sa Biblia. Magpabaptize ka, then ligtas ka na. You're saved. Ganon. May iba kasi ganon isip ng mga tao, di ba? Magpabaptize ako para makapunta ko sa langit, and baptize then ganun pa rin balik sa dati, di ba? So hindi daw yun, hindi yun. Ito ay ito ay alam natin na paraan lang para ligtas tayo sa para maligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, no? Wala nang iba. Ngayon, ang pagbautismo ay hindi tayo nilinis. Simbolo lang ito, no? Simbolo lang ito na tayo ay anak ng Diyos, no? Ang paglilinis, no? Ang paglilinis talaga ay ang ating kasalanan ay ang kanyang dugo, ang ating Panginoong Hesukristo, no? So, anyway, nag-topic din ako sa inyo, no? Yun kailangan talaga kasi may gawa tayo, di ba? Noon pa yun ilang beses ako gawa, meron tayong gawa talaga. No? So, even though nagpabaptize ka, no, okay yun. Kahit ako nabaptize lahat talagang born again Christian, nagpapabaptize. Kailangan, it depends yun. Meron ako isang, before sa church, tagal niya, umabot siya ng 10 years bago pa siya nagpabaptize. But, she's very active talaga. Kasi, ang baptism kasi, para sa akin, and alam din nyo naman siguro, hindi naman yun, tayo masave Yun ang symbol lang yun kailangan talaga natin na sundin natin ang ating Panginoon. Kung anong ayaw ng Panginoon, gusto niya makita ang ating faith, pananampalatay sa Kanya. Magkaroon tayo ng sundin natin ang Kanyang utos, no? Sundin natin ang Kanyang utos. Kailangan magkaroon tayo ng bunga, no? Magkaroon tayo ng bunga, magkaroon tayo ng banal na yung Holy Spirit, magkaroon tayo ng bunga, Galatians, fruit of the Holy Spirit, magkaroon tayo ng fruit of the Holy Spirit, meron, no? Hindi yung na sa i-baptize ka and then you are saved. Kailangan talaga nating may gawa tayo, okay? May pananampala tayo, no? Okay? Ito nakalagay ito, no? Basta na ito sa 1 Peter 3:21, ayon sa kahawig, ngayon naligtas sa makatuwid. Bagay, ang bautismo ay hindi sa pag-alis ng karumihan, no? Dito sa 1 Peter 3:21 po, no? Ito sa verse na ito, no? Na ayon sa kahawig, ngayon nagligtas sa makatuwid. Bagay, ang bautismo ay hindi sa pag-alis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamagitan ng pagkabuhay ng muli ni Hesukristo. Simple lang kayo, no? Simple lang yun, no? Kaya tayo baptized dahil kay Lord sa kanyang buhay, sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Hindi sa ano pa mang bagay. Ngayon, kung titingnan natin kung ano ang bautismo, kailangan yan para maligtas ka, di sana yung katabi ng Panginoon, no? Katabi ng Panginoon ni Hesukristo, di ba? Tatlo sila, si Jesus, tapos may kasama pa. Hindi siya naligtas kasi instant siya, naniwala siya kay Lord, nanampalatay siya na Lord is Jesus Christ, no? Siya ang Panginoon, no? Ang makapagligtas sa kanya. Kaya sabi niya, pag mamatay siya, gusto niya sumama kay Lord, di ba, sa kaharian, di ba? Pero hindi siya nabaptize, di ba? So, pag nabaptize tayo,
hindi yun automatic na punta tayo sa langit. Kailangan meron tayong gawa, meron tayong faith, pananampalataya, meron tayong prutas ng Holy Spirit. Okay? So, sakay. No, kaya yun na nga, naniwala siya na si Lord ay papunta siya sa paraiso, pero tayo ay meron tayong pagkataon na tayo nga di ba? Meron tayong pagkataon na magpabautismo. Pero yung taong yun na grabe yung faith niya, panampalataya kaya sa Panginoon, papunta siya sa langit. How much more tayo, no? Mabautismo tayo, nakakabasa tayo ng Biblia, nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, anong gawin natin para papunta tayo sa langit, no? We're so lucky, no? But of course, he's so lucky too kasi nasa langit na siya kasi yung deep yung kanyang pagtitiwala sa Panginoon, di ba? Kaya sabi ito, pagkatapos mong magligtas bilang mga Christian ay step by step na tayo na no? Kailangan tayong grow, no? Kaya sabi ito, kung may inaisip mo nga na magpabudismo ka para maipakita mo sa mga tao na tayo ay ligtas na, no? Kaya kailangan pakita natin, no? Mga tao na tayo ay ligtas na if, no? If you follow the cross of Jesus. Okay? Lang, buti na lang at 20 minutes lang yung aking na-deliver sa inyo. Okay, so kailangan talaga natin mga kapatid na mag-aral. Ang aking maiwanan na salita dito sa baptism, of course, kailangan natin magpabaptize. Kailangan we believe in God, no? Mag-aral tayo na mabuti, and then if no, maramdaman mo that you feel it na andyan si Holy Spirit, God, na maramdaman mo si Jesus na nag-cure sa iyo, you know, and then study well and do good, no? And of course, huwag natin isipin na even though we are nabaptize na tayo, we're saved, kailangan until we live, no, hanggang nabubuhay tayo sa mundong ito, kailangan natin na we should run, no, look like a race, no, na kailangan talaga natin na magsumikap talaga na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, never stop, no, kasi andyan yung lion, no, demonyo, bad spirit, evil spirit na gusto kanilang akitin, no, para hindi ka mapunta sa langit. So okay, so kailangan na talaga natin na we believe in God, no? Believe in God. Dito lang po tayo mga kapatid, and this week dalawang beses ako nagpakwa, no? Nag-share ng word of God. So gusto ko talaga sana na i-share itong what is Trinity. Kaya napakahaba talaga niya, super haba talaga siya, baka abutin na 1 hour and a half. At syempre, gusto ko talaga sana siya. Gusto ko talaga siya, pero I don't know when. No, hindi ko lang alam kung kailan kasi mahaba talaga siya. Kasi po yung mga yung mga old mga yun, mga saan ba yun, mga medyo malalalim na salita na pag minsan ako ay nabubulong, no? Okay, dito na tayo. Lord, maraming salamat sa araw na ito, Panginoong Ama, at I share, Lord God, about baptism, O Jesus, Lord. Lord, we love you talaga, Lord. Help us, God, Father, to grow, Lord God. And take care of us, O Jesus. Lord God, every day, O Jesus. Thank you for everything, Lord God. Maraming salamat, O Panginoong Ama. In Jesus' name, we pray. Amen. Okay, bye mga kapatid. See you.